Hi, this is Miss Marge, and it's day 10 of Project Recovery, my journey from being broke to riches. But before that, gusto ko lang ding i-promote ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan nyo ng airplane ticket or ferry ticket like to go, or gusto nyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. And if you're interested po sa aking mga topics and you want to support me sa aking journey from being broke to riches, please like and follow my Facebook page, Miss Marge Vlogs, and subscribe on my YouTube channel, Miss Marge Vlogs. And please like and share to kung nagustuhan niyo po ang video to. Thank you in advance. Kabi-kabi lang party and celebrations nga ang inatindan ko this December 2025 bago matapos ang taon na 2025. And una nga dito ay ang welcome lunch sa bago kong work. May pa-lunch pala sila sa akin as a new employee. So dito kami sa Sushi Marami. Na-amaze talaga ako kasi first time ko kumain sa isang restaurant na may conveyor belt. Yung umiikot yung mga pagkain at ikaw na lang pipili at kukuha ng gusto mong kainin. At may hot pot pa na ikaw na rin mismo ang pipili ng iluluto mo. Yung kasama ko nga ang sexy, akalain mo nakamahigit 10 plates ng sushi. Hindi ko alam kung saan niya ba nilalagay yung kinain niya. Sana all na lang talaga. At doon ko nga na-realize kung bakit Sushi Marami ang pangalan ng restaurant. Kasi maraming sushi. Ang slow ko, no? After few days nga, dumating na rin ang Christmas party ng company namin. Natutuwa ako kasi nai-enjoy ko na ulit ang mga company activities ngayon. Dati kasi nasa HR din ako at ako'y nag-organize at napapagod sa preparation at laging stress. Pero ngayon nasa HR operations na ako and finally nai-enjoy ko ng mga ganitong events. Lubos talaga akong thankful kay God sa bago kong work and for trusting me and for being such a generous employer. Kwento ko lang, 2 months din ako natigil sa trabaho. Nag-resign ako sa government job ko. Yes, regular na ako noon. Okay ang benefits at salary. Pero kailangan ko talaga mag-resign. Parang nawalan ako ng spark sa buhay. Yung feeling na ganito na lang ba talaga ang buhay ko? Pero God has better plans. Kailangan ko lang pala mag-step up at magtiwala at maniwala ulit sa Kanya. And now, here I am, my new job. Happy, contented, at mas less stressful sa ngayon. Binigyan pa niya ako ng mas magandang opportunity. Kaya sobrang thankful talaga ako kay Lord. At syempre, nanalo pa si ate girl niyo sa raffle ng comporter sa Christmas party. Masaya na sana, pero parang hindi ako masaya dito sa picture na to. Siguro gusto ko talaga ng grand prize. Char! By the way, kung bet niyo yung suot ko dito, bolero and dress combo, click nyo lang ang orange basket or check the comment section for the link. Kinabukasan naman, umattend din ako ng Christmas party sa building kung saan ako nakatira. Pinilit talaga na yung magkaka-board mates na umattend, baka manalo kami ng microwave para sa boarding house. Sadly, walang microwave sa raffle at hindi rin kami nanalo, pero okay lang. Sobrang sarap ng mga foods and take note, free lahat, walang bayad, walang ambagan, sagot ng building management lahat. Panalo na rin kami dun, no? Hehehe. At hindi naman kaming umuwi na luhaan. Napili ay yung boardmate ko, si Cha, bilang isa sa mga best dress of the night at nanalo siya ng groceries gift certificate. At ako naman nanalo sa games at may Starbucks GC. O, di ba? O, aura pa siya. Go lang. Ang lesson dito, we need to dress well kasi we never know when the opportunity will come. When you dress well, opportunity comes closer to you. Kaya dapat lagi tayong ready. Ready to grab the opportunities. Ano daw? Dahil ready si Cha, ayun, isa sa mga best dress siya. Congrats, Cha! Hindi man tayo nanalo ng microwave. Panalo pa rin tayo at hindi pa tayo umuwing duhaan. Kahit gaano kahirap ang pinagdaanan natin this 2025, may mga small wins pa rin na dapat nating i-celebrate at ipagpasalamat sa Diyos. And sign ito na we are still moving forward. Kung isa ka sa mga dumaan sa mahirap na phase ngayon, yung para bang wala ng pag-asa at gusto mo nang sumuko, bumangon ka lang, huwag kang sumuko. There will always be another opportunity for us. Another love, another city, another job, another friendship, other people.
but never another life. So don't be afraid to start again.